Ayos, live pa rin mga ibon natin. Yes! Good morning kalapatid. Time check 7:15 AM Sunday. O, dito muna tayo sa ating aviary habang nag-aantay tayo ng release ng mga ibon natin sa Balawan La Union. So base ito sa message ng club do sa FB page, 7:30 AM ang release ng mga ibon natin. So magpapakain muna tayo ng mga alaga natin dito sa aviary. Tara! Hi guys, Ebong Lock TV. Kalain mo nga naman, napakabilis ng panahon, no? So ito, magsisingsing na tayo ng mga kalapatin, ng mga inakay natin. Yung mga daw-daw lines, anak ng mga daw-daw line. Ayan, so niligyan na natin ng singsing yung mga inakay. Ayan, ito ay MPFL ring. Kasama to yung mga ring na yung nawala ko sa Mabalacat. Ito yung mga natira. Meron tayong dalawa. So itong isa na to, anak to ni Manga Line at ni Koki Daw Line. Yan, ito pa isang anak ni Manga Line at Koki Daw. Ang nilagay naman natin dito ay bagong ring. May bago tayong club na sasalihan, Kosa na ring. North Distance Race 2024. Ayan. So magkaibang club yung kanilang sasalihan. Titingnan natin kung magpe-perform. Okay, ito naman yung anak ng Kaluluwa Line daw. Nilagyan natin ng Kosa na ring, North Distance Race, at yung isang ring ay MPFL. Naikabit na natin lahat ng club ring natin sa MPFL. Meron lang tayong natitirang yung Kosa at saka yung EPC kung di ako nagkakamali. At may bago tayong pakulo dito sa ating aviary. Kasi itong mga young bird natin, pinakawalan ko muna dito sa likod para nakakagalaw-galaw sila at saka yung homing instinct nila ma-practice din. Dahil nga inalis natin sila sa loft sa taas. Kailangan matuto pa rin sila na malaman nila yung bahay nila. Kung sakaling mag-overfly man to in the future, at least babalik sila dito sa likod bahay. So habang hindi pa natin sila binu-viewing dun sa taas, dito muna pansamantala yung viewing nila. Yung kahit papano, natututo na silang malaman kung saan yung tirahan nila. So second option natin to kung sakaling mag-overfly man o mawala, alam natin dalawa yung babalikan nila, either dun sa bubong o kaya dito sa baba. Yan, pasyal-pasyal muna dito, lakad-lakad. Yan, at least nakakagala sila. So lahat ng mga pakpak nila tinipan ko magkabila para siguradong di sila lilipad, di makakawala. Kasi baka mamaya umakyat doon sa bubong mahirap hanapin yan, dami pa naman. Dapat pala today magpupurga tayo ng ating mga kalapate. Nakaschedule siya sana ng Saturday, kaso pinagpaliban muna natin dahil may mga itlog pa kasi tayong inaabangan na mapisa. So, ang plano ko sana kapag napisa na lahat ng mga itlog, inaantay ko na lang yung kay Jansen tsaka dun sa Brown. So pag napisa yun, siguro mga after a week tsaka tayo magpupurga para maisama na natin lahat ng mga sisiw dun sa, ay hindi pala purga, vaccine
para maisama na natin sa vaccine lahat ng mga kalapati natin. Bali, yung kasing ibang mga kalapati dito, yung mga luma na vaccine na yan last year, uulitin natin kasama itong mga young bird na nakuha. Kailangan ma-vaccine sila. Pero in the meantime, ito muna ang gagawin natin. Yan. Pupurgahin muna natin sila, except yung mga may sinusubuan. Pupurgahin natin ulit para ma-make sure natin na wala silang mga parasite sa kanilang mga bituka. Ayan, bagong gamit lang natin to kasi naubos na yung victory natin. Kaya ito susubukan natin kung maganda ba. So dun sa mga nakagamit na nito, comment kayo kung effective ba ito o hindi. What's up guys, Ebong Lock TV. Time check 9:54 AM. Wala pa ring nagka-clock dito sa palit. Wala pa nagsesend ng clock sa chat group. So abang-abang tayo. Release ay 7:30 AM sa Balawan, La Union. Sana makauwi yung mga ibon natin. So mag-aalas 10 na, no? Halos 2.5, magto 2.5 hours na. Bali ang 10 o'clock naman kasi ay 1.4 ang speed. So masyado pang mabilis yun para sa ibon natin. O siguro mga antay pa tayo mga 30 minutes. Tingnan natin kung makaka-uwi na agad sila or 30 minutes to 1 hour. Yan. So nakaabang itong camera natin. Sana mag-work naman tong camera na binili ko. Ayan, para naka-standby siya. Makikita natin kung anong oras uuwi at saka maidadagdag natin sa vlog. Kapag maganda kuha, sasama natin sa vlog yan. Makikita niya pati yung pagpasok natin sa flock at yung pagka-clock. So, ayan. So makikita niyan yung mismong paglapag ng ating dalawang warriors kung makakauwi sila. Ito yung dalawa nating kalapate dito, si Rob at saka si Opal. Ayan. Kakatapos ko lang purgahin yan kasama ng mga kalapate natin doon sa aviary. So nag-aantay sila sa pagdating ni Jon Snow at saka ni Caitlin. Guys, dumating na si Caitlin. Naikla ko na siya. Ayan, oh. Sabi ko na nga ba, biglang ano to eh. Biglang bibilis to eh. Dahil mahaba na yung pakpak niya eh. Ayun, oh. Antayin lang natin si Jon Snow.
Wala pa siya eh. Pero doon sa training, si Jon Snow yung nauna, di ba? Nung minitos ko sa Tarlac City. Ngayon naman, sa actual race, ito naman si Caitlyn yung nauna. Grabe, hiwaga talaga ng pag-iibon, pagkakalapate. A few moments later. Guys, dumating na si Grizel. Woo! Ayan o. 949 yung speed niya. Ayos, live pa rin mga ibon natin. Yes! Ayan. Pahinga muna, pahinga muna. Pahinga muna mga ibon natin. At magpapaalam na tayo guys. Salamat sa inyong pagsubaybay. 2 out of 2 pa rin ang mga ibon natin. Abangan ang susunod na video sa third lap. At bago yan, magmi-mid-toss tayo ulit. Tatry natin makapag-toss ng mas malayo-layo. Kung hindi sa Tarlac City ulit. Para consistent ang ating mga ibon. Hanggang sa muli, ito ang inyong nervyosong pansier, Ebong Lop TV. See you again. Bye-bye.